Next interpolator is the Honorable Tina Dominic Pancho. Thank you You po, have the floor, Mr. ma'am. Chair. Opo. Kanina po nabanggit ni Attorney Guadis yung mga rason kung bakit ayaw po ng mga jeepney drivers yung ating pong modernization program. Bakit hindi niyo po nabanggit yung halaga ng isang modernized na jeep? Kasi ang halaga po nila is 2.6 million. Alam niyo po, ang isang ordinaryong negosyante o isang ordinaryong kawani, napakabigat po para sa kanya magbayad ng 20,000 or 25,000 per buwan. Bakit hindi niyo nabanggit na napakamahal po ng unit? Mr. Chair, yung cost kasi ng acquisition, Mr. Chair, is variable po yan. Depende po kung kanino at saan binibili. May mga units na 900,000 lang, yung binibigay ng Francisco Motor, Ano po, Attorney? as high as 2.4 million. Kaya hindi po namin nabanggit yung halaga. Kung hindi po namin alam kung saan nila kukunin po yung mga units. Po, ng mga nakaraang pong pagpupulong, ang concentration po natin ay imported. Hindi po yung local. Para lumabas na lang po ang mga local, yung Saraw at saka Francisco Motors, nitong tinutulig sana lang itong modernization program. Pwede po siguro natin tanungin ang Francisco Motors o Saraw kung meron man po tayong resource person dito, kung sila po ba ay nakasama dito o naanyayahan man lang sa programa nato. Kasi parang nung nakaraan po natatandaan ko, wala kayong nabanggit kahit kailan na local. Puro imported, puro China. Nung nakaranas po kayo ng ganito mga tuligsa, parang nung lang naalalang may local pala dito. Mr. Chair, dito po sa mga datos na pinresenta namin, almost more than 60% po ng mga manufacturers po na nag-provide po ng mga modernized jeepneys ang mga local po. At kukunti lang po ang imported. May datos po tayo dito. And then ang preference po ng mga kooperatiba ay yung mga local manufacturers. Base na rin po sa mga nandito ho na mga umaten po ng mga kooperatiba. Pwede po ba nating matanong ang mga resource person, Mr. Chair, kung totoo po sinasabi ni Attorney Gadis na talagang sila po ay kasali dito, yung mga local po natin? Opo. Yes, Your Honor. For clarification, Asek Guadis, when you say local, does that include yung imported yung part dito inassembled? Yes, Mr. Chair. So, Kasama po yung... consider that as local. Para clear lang yung interpretation. Yes, Mr. Chair. These are locally assembled po. Karamihan naman po sa mga yan, imported yung parts, Inassembled dito. inassemble po dito. Yung local na sinasabi ni Honorable Pancho, yung lahat ng parte dito sa Pilipinas. Ganun ba yun? Mr. Chair, sa pag-alam po namin, wala po mga local engines pa dito sa Pilipinas. Ini-import po lahat yan. Yung Saraw at saka Francisco, nandito naman kayo. Ano ang parte ng inyong model ang imported? Mr. Chair, if I may speak, Elmer Francisco, Francisco Motors. Yeah. Okay. Yes, to answer that question, in fairness to our resource speakers from LTFRB here right now, minananap po nila itong problemang to. Kasi simula pa po ng huling administrasyon, kami po, umalis na nga si Mr. Saraw Kasama ko kanina rito si Mr. Saraw, umalis na. Matagal na po namin pinagpipilitan yung sarili namin. 77 years na pong gumagawa ng jeepney Francisco Motors. So, nung nagkaroon ng PUV modernization program, sumali rin po tayo. Pero, ang number one pong problema ay napakamamahal ng mga engines, yung tinatawag na lang Euro 4 na engines galing po sa ibang bansa. Presyo po nila ay presyong ayaw magbenta. So, yun po ang rason kung bakit mahal ang naging nilabas nila ng mga modernized units. Doon naglabasa na yung mga yung naitanong nyo kayo na anong difference of local ng imported
imported ay yung para mga completely built units na direct na ini-import galing sa China o kasi kung saan mang bansa galing yan. Yung tinatawag ng LTFRB na local ay yung dito ina-assemble sa Pilipinas. Imported yung engine, yung body dito ina-assemble sa Pilipinas ng ibang mga kasamahan natin ng mga local manufacturers. So, in fairness yun po yun. Ngayon, ang sabi ko po sa mga foreign manufacturers, ang mamahal ng mga engines ninyo, Euro 4 compliant engines yung sinasabi nila. Alam niyo po ba na obsolete na yan sa ibang bansa? Wala na po ganoon ngayon sa ibang bansa, sa mga developed na bansa. Ipanapatang po nila sa atin yung mga basura nila. Yun yung problema. Yung ginagamit na ngayon ng mga Euro 4 na diesel, balik na yun. Kaya kung gagamitin mo yun ngayon, 3 taon mo lang gagamitin, wala nang pasa yun. Tama-tama, pag sira na yung binili ng Miriba sa galing China, binili na kayo ng Francisco Motors di mura. Diba? So, isa po yung rason kung bakit ibinaba ng Francisco Motors ang presyo ng ang mic, ayan. So, ito, ang mic ko, gumagana na. So, lobat na yung mic natin. So, sana hindi malobat yung bago. So, ang sa atin po, ang sabi ko sa mga foreign manufacturers, ibigay mo sa amin ng mura na latest na teknolohiya. Ayaw po nila. Bakit? Kasi ang gusto nila, sila yung magbenta sa atin ng pagkamahal-mahal na presyo. So, sabi ko, dito tayo sa Pilipinas, bakit kayo masusunod? Sinasabi nga nila, ganun din what the Romans do. Nandito kayo sa Pilipinas, dapat tayo mga Pilipino masusunod. Ang ginawa po ng Francisco Motors, kinausap po natin lahat ng mga angka ng gobyerno. Ito mo ang Maharlika Investment Corporation, walang po tayong seryosong masusing pag-iusap kung paano makakatulong ang gobyerno sa ating local manufacturers. Dahil ang Francisco Motors, hindi na mag-i-import ng mga makina galing sa ibang bansa. Ang electric motors po ng Francisco Motors ay dapat po natin gagawin sa special economic zone sa Camarines Norte. Pati po yung mga battery technology natin. Ang ginawa po ng Francisco Motors ay imbes na bumili ng mga makina na pagkamamahal sa ibang bansa, ang ginawa po natin ay nag-hire tayo ng mga magagaling na mga engineers mula sa mga magaganda at malalaking kumpanya sa ibang bansa. Dahil marami rin po tayong mga kababayan, mga OFW na mga magagaling na engineers. Ang technology po natin, ang mga engineers po natin, yung iba po ay galing sa Tesla, galing sa Rivian, galing sa SpaceX sa Amerika, galing nila na galing sa Toyota, na nililipat na sa atin dahil natutuwa sila dahil ang ginagawa po ng Francisco Motors at hindi natin pinagkakakwarta ng mga operators natin. Ang ginagawa po natin, ay po tayo sa daming trabaho para sa kapwa Pilipino natin. Kaya sa presyo ng binigay ng Francisco Motors, ang welcome po natin ang mga foreign manufacturers, welcome po natin sila. Dahil po kami, sinasabi po namin na hindi naman natin makontrol. We live in a free country, we have a free market, nagsisilog sa international standards, pwede magbenta ng modern tools. Pwede po natin tawagin sa group, hindi po yung minibus. Pwede po nilang katapino. Diba? Ang jeepney ay jeepney, ang bus ay bus. Nagdala ako gawin ka na. Dahil matatalino po ang mga Pilipino. Yun lang po ang nasasabi ko kung region. Ngayon, pinababa po natin ang Francisco Motors ang presyo. Daglak na lang po sa mga foreign manufacturers kung kaya yung katakan ang presyo ng Francisco Motors. So, free market, babaan natin yung presyo natin, tanongin po natin yung mga kasama natin ng mga transport operators kung anong bibili nila. Yung pagka-3 million na made in China, o yung 985,000 na gawa ng mga manggagawang Pilipino, nasubok na nila na matapay, time tested one. Dahil ang gamit nila hanggang ngayon ay yung gawa ng Francisco Motors 30 to 50 years ago. Hanggang ngayon tumatakbo ka. Hanggang matibay pa rin. Sabi nga ni Ka-Obert na wala na dito. Basta rin Francisco ang Japanese, maski sa buhay ka, makakabili ka ng pyesa. Ganun kaganda ang gawa ng Francisco Motors. So hindi naman sa ako ay nag-advertise, sinasabi ko lang po ang totoo. At kung mamarapatin nyo lang po, Mr. Chairman,
77 years na po kami nakikipag-usap sa mga operator natin. Ako po personally 31 years na. Ang tatay ko bago ako. Isa lang ang masasabi ko. Hirap na po sila. So, paano mo po sinasabi ng LTFRB? Diba? Na maganda yung nila. Maganda yung life nila. Diba? Ginawa niyo yung industry consolidation, unang-una, kasi wala pa sila dyan sa LTFRB, nakikipag-din na kami sa LTFRB. Walang presidential administration na po dinara ng Consensus ko mga boss. So yung defense sa kanila, kaisip na rin namin. Sila Chairman Del Grata and before them. Ang ginawa yung consolidation para mas madaling makautang ang mga operators natin sa land bank at dito. So magiging sila, juridical entity, either cooperative or corporation. Para makautang sila dahil ang mamahal niya. Ngayon kung ibababa natin yung presyo sa 985,000, baka hindi na kailangan umutang ng mga operators natin sa mga bangko. Dahil pwede naman sila maghahalan sa amin ng diretso. Wala pang interest. So, yun yung tinatanong ko. So, may tanong ko yun sa LTFRB, nag-meeting kami ni Secretary Bautista, ni Chairman Guadis, ni Chairman Ortega, ito na ibang mga road sector na ng DTI. Ang nirequest pa natin ang sa equity subsidy. Kung maaari, ay i-open sa mga bibili ng cash o mag-ihulugan ng diretso sa amin. Kasi yung equity subsidy, makaka-avail ka lang yan kung cooperative ka o corporation ka. Number one. Number two, makaka-avail ka lang din yan kung utang sa land bank o dito ka. Kaya nadagdagan yan. Makaka-avail ka yan kung mag-utang ka sa land bank, dito at sa private financial institutions. Ngayon ang tanong, kung sa amin bibili diretso, hindi utang sa bangko, bakit hindi sila pwedeng maka-avail ng equity subsidy? So, ang sabi ni Chairman Guadis, is i-reconcile nila yung franchising guidelines. So, yung mga mga operators natin, yung mga maliliit nating operators na maka-avail ng subsidy, ng equity subsidy. Dahil sa presyo po ng Francisco Motors, sa 985,000. Magda-down payment ka o reservation ko na 50,000. 50,000, 50,000. Saka nakakita ng pamilya ng goats na 50,000 yung down payment. Pero sa Pilipinas, wala. Sa ibang bansa, zero down payment. Dito, 50,000 lang. 985,000 minus 50,000. 935,000 na lang. Babasa mo na equity subsidy na 280,000. 655,000 na lang. Kung ibinigyan niya ng ating mga operators ng 20,000 per month, halimbawa lang kung malakas rin pa, 20,000 per month. Less than 3 years, tawad na yan. Ito lang utang. Ngayon ito naman yung pumapasok na problema. Pagbili nila, ng unit nila, ito sa kanila. Kasi nakapangalan sa cooperativa o sa korporasyon. Ang yun ang problema ng industry consolidation. Ang ipinipindar ko, Pilipino tayo, Mr. Chairman. Lahat tayo dito mga Pilipino. Ako, ang pinipindar ko, ang gusto ko ay nasa pangalan ko. Ako lang yun. It could be just me. It could just be my opinion. Pero kapag yun ay pinindar ko, gusto ko nasa pangalan ko. Wala sa pangalan ng, hindi ko sinasabing lahat po ganon. Pero mga kooperatiba, nakatulad ng kay Mr. Bautista, na maayos magpatakbo. Iba-iba negosyo, iba-iba yung pagpapatakbo. Pero meron talaga mga kooperatiba at mga korporasyon, mga predators at mga balasibas na matatawag natin. So, Mr. Chairman, ang sa akin lang, ang request ko lang, let's review the industry consolidation. Huwag natin bigyan ng ganong deadline. Dahil ang kinsa naman, meron namang expiration. So, kung mag-expire, gawin mo na review. Pero huwag natin ipilit na December 31, deadline, na lang talaga, wala na kayong pag-asa, baka na kayo, kung mag-gutom kayo, mamatay kayo sa gutom. Huwag naman ganun. Diba? Kasi ang nangyayari, mga OFW po ng araw para makabili ng jeep. Alam ko, dahil sa akin sila bumibili personal. Sa amin sila umuutang eh. Kaya alam ko, mga OFW. Nag-OFW sila para makauwi ng Pilipinas, makabili ng jeep, makapaghanap buhay. Sa pag-aral nila yung mga anak nila. So, Mr. Chairman, I was invited here to speak. So, if I will be cut off, I'm sorry. So, yun lang yung sa akin. So, I will return back sa the floor to the board. To the chairman, Mr. Chairman. Thank you. Thank you po. Did that answer your query, Honorable Pancho?
Opo. Kasi isa rin po nga yun ang concern ng mga jeepney driver. Kung nga pag-aari nila yung jeep, hindi pag-aari po ng kooperatiba. Yun po ang nilalaban nila. Okay silang magbayad pero nasa pangalan nila, pag-aari po nila. So, minumukhay ko rin po na maganda po yung suggestion po ni Mr. Francisco na bakit hindi direkta sa kanila magbayad ng utang? Ba't kailangan po, hindi nga po natin minamalit ang kooperatiba o nag-iisip tayo na hindi maganda sa kooperatiba, pero bilang mga Pilipino, sanay tayo ng balikwasan Oh, di ba? Nagbayad ako sa'yo, bayad ako sa'yo. Akin yung binili ko. Hindi yung dadaan pa ko sa sampung proseso. Mas malinis ang transaction po. Kasi pag kooperatiba, hindi po natin maalis yung masamang pag-iisip nila na maaaring po magkaroon ng problema. Ba't nga hindi naman direkta sa kanila na magbayad? At sila mag-usap. At akin pa yung aking jeep. Walang nawala sa akin. That's all, Mr. Chair po. Thank you. Mr. Chair. May I Mr. be Chair, allowed? I'd like to thank the good congressman for the comment. We will take the comment in our further meetings to recalibrate probably the stand of the department. Thank you very much po, Congresswoman. In support lamang kay Congresswoman Pacho, Mr. Chairman, kasi napakaganda ng sinabi ni Congresswoman Pacho. Saka at the same time, kasi nga po ay pinag-uusapan yung, nagtataka lamang ako bakit meron na tayong gantong katulad ng San Francisco, Hindi, practice ko lang. Francisco Motors. Meron na tayong ganitong klase ng pagkakataon, no? Tandaan po natin, it's a private company, yung corporation. Okay. Granting private company sila. At ang involved dito is public utility, taong bayan ang sumasakay sa mga sasakyan na yan. It entails dapat magkaroon ng component na competitive selection process, yung bidding na gaganapin ng bawat kooperatiba at corporation. Why? Kasi pamasahe ng taong bayan ang involved dito. Tandaan natin, LTFRB, no? We have to consider yung approach ng Francisco. Bakit? Kasi kapag ang pinili ng mga kooperatiba ay mataas na sasakyan, sigurado mataas ang pamasahe. Kaya dapat isipin po natin, lagyan natin siya ng tinatawag na CSP. Ang isang CSP, yung tinatawag na isang proseso na kung saan dadaan ang kooperatiba at ang kooperasyon sa isang competitive selection process ng mga public utility vehicle upang mag-bid sila sa pinakamababang presyo, pinaka-efficient at reliable vehicle. Ginagawa namin yan dito sa industry ng Meralco sa ng NGCP. Kaya kanina napag-isipan ko dahil sila'y private entity, naisingit natin, binibigyan namin ng prangkisa ang NGCP sa Meralco Pero sila isang korporasyon na pribado, pero public utility ang kanilang sinaserve. Nag-create ang Department of Energy ng isang competitive selection process wherein nag-undergo ng bidding processes ang ating mga korporasyon. So, we can do that also. Dahil nga, public utility to Tataas ang presyo ng ating mga mamamayan Kaya mag-implement tayo ng isang bidding process sa mga private corporation para makuha natin ang pinakamababang presyo para sa ating mga drivers. Dapat siya mandatory ang gawin natin at manggagaling ang order na yan sa inyo dahil yung competitive selection process ang nag-order nun, Department of Energy. Mr. Chair, additional po. Ayun po. Apo. Singit lang po yan. Kung ang magiging presyo po natin is 985,000, may subsidy po na 280,000. So the remaining balance is 705,000. Ngayon, tanungin natin sila, kaya ba nilang bayaran yun? Kasi kahit sabihin niyo pong 705,000 lang, bumabam na po yan, babayaran pa rin po yan. Kaya ba, makatao bang bayaran yun? Sa pamamagitan lang po ng pamamasada. Nagtataas po ng kamay sila. Anybody from the transport group who can answer the query of the Honorable Pancho? Thank you, Mr. Chair. Honorable Congresswoman Pancho. Tama po kayo. Kanina po nabanggit ko na 2021 nakapag-modernize po kami ng isang unit
nang hindi po kami hindi kami sumali sa kooperatiba, hindi po kami sumali sa consolidation, hindi po kami nangutang at higit sa lahat, hindi po kami nagtaas ng pamasahe. Tumatakbo po siya, dala-dala ko po siya ngayon. Galing po ako sa bahay, yun po ang sinakyan ko papunta dito sa Congress kasama ng aking mga drivers at iba pang mga local presidents. So kung yung tanong kanina, kung kaya po ba naming bayaran yung 700,000, kasi po yung na-modernize po namin, nakakatayo kami sa loob, fully equipped siya, CCTV, dashcam, may Wi-Fi, via satellite pa, baka wala sila nun. Yung pintuan, automatic, nasa gilid na rin po. At yung engine na lang po ang hinihintay natin, katulad ng sinasabi ni Mr. Francisco kanina, hindi kami makakuha ng mura at wala po talaga kaming makuha na compliant na engine na ipapalit na bago. Kasi nga po, mas mahal pa yung engine kaysa po doon sa kaha na ipinagawa po namin. Kung tatanungin po natin, Mr. Chair, 650,000 pesos fully stainless na po siya. Kung gagawin pa natin siyang galvanized, nasa worth 500,000 siya and may subsidy na 280,000 pesos. Napakagaan po sa amin. Hindi po namin kailangang isurrender yung aming prangkisa at na magpapahirap lang po sa amin pero nakasunod kami doon sa programa ng gobyerno na sumunod doon sa Clean Air Act sa safetyness ng ating mga mananakay at ng drivers na hindi po kamahalan at hindi po kailangan magtaas ng pamasahe at hindi po kami mapupunta sa pagkalugi o pagkalubog lamang sa utang. That's all, Your Honor. Mr. Chair, siguro dapat reviewin ulit po ng LTFRB yung inyong pong modernization program. Kasi baka meron po kayong hindi nakikita na o nadidinig mula po sa karaingan ng mga jeepney drivers. Baka kayo lang nag-isip niyan. Nakalimutan niyo pong isang guni, yung mga taong kinauukulan. Kasi madami pong pagkakamali, madami pong kulang. Nag-offer po sa atin ang local manufacturers po natin, hindi lang yung iconic design, kundi atin pong tangkilikin yung kapwa natin Pilipino. Nagagalit nga tayo sa West Philippine Sea. Ito, China rin naman ang sasakyan natin. Di baliwala din, di ba? So sana po, pagbigyan po natin, tingnan po natin, revisahin po natin ulit yung inyong pong programa dahil napakarami pong mali. Sa Chair, 7,000 lang palang monthly ang babayaran nila. Not recognized. Yes, papakita ko lang sa iyo. Tatanungin ko lang kung tapos na si... Sige, thank you po, Mr. Chair. Okay na po. Sa Chair, 7,797 lang pong babayaran ng mga drivers natin. Sabi na kanina. 7,700? Monthly. Mr. Chair. Correct. Oo. Mr. Chair. Yeah, I'll just answer short lang po. Sandali lang. Ay, Ay. Hindi ko alam kung bakit kayo nagmamadali ng pagsagot. We had a hearing last March 9 of 2023. Yung mga observations ni Congresswoman Pancho, nasabi na sa inyo. Hindi po ba? Unang-una doon is i-review ninyo yung programa. But you never did the review. Sinabi namin, the program is just like a headless chicken. Kung saan na napupunta. Ano ang gusto sana namin? Mag-designate yung DOTR ng magkukumpas. Kung baga orkestra, meron siyang, wala man tumitingin eh. Pag ako na magtanong, iyon ang mga kwan. Pero hindi naman yung ginawa eh. Matitigas ang ulo nyo. And I think the reason why is you're not acting in unison sa LTFRB. That is the only conclusion that I could get. Kung bakit hindi kayo nakaka-move forward na mabilis. Para sabihin ko sa inyo. Nag-meeting na tayo nito, March 9 of 2023. I still have the minutes of that meeting. Dahil dito sa problema na ito. Pero wala kayong ginagawa eh. Yun ang katotohanan. But anyway, malaki yung problema ninyo dahil hindi ko alam. The Honorable Arrogancia is recognized. Mr. Chair, may I react if it is okay with your comment? Yes. Want to.
On your statement that we didn't do anything, first, we really overhauled the entire process by coming up with an omnibus franchising guidelines, which we just released, totally overhauling the entire process. Number two, we issued memorandum circulars simplifying the process, like from 12 requirements for a consolidation to only 3. And there were a lot more of things that were done to cope up with the challenges of a modernization or perhaps consolidation, so to speak. But Mr. Chair, I believe these are also birth pains that we are experiencing right now. We apologize if we do not live up to the expectations. With your indulgence, ASEC, birth pains pa ba yung 6 years? I'm asking you, birth pains pa ba yung 6 years? From my own perspective, from the time I assume, I would still say yes, because it was only during my time when I overhauled the omnibus franchising program. Bakitin yung ganon. Kasi ang aming assumption is when a program is started by by a previous administration and it is a good program, the current administration must see to it na ma-fulfill yung programa na yon, di ba? Oh, sasabihin ko sa iyo mamaya, how much was already spent by this program since 2017? Baka hindi mo ako masagot. And it cost billions already. Noted, Mr. Huwag mo Chair. akong kunin dyan, ASEC. Dahil bago pumunta sa akin ito, pinag-aralan ko na lahat ng aspeto niyan. Kaya kayo mga tanong ko sa inyo, hindi nyo nalalaman yung nangyari doon? Sa mga cooperative? It is happening. And I think, Mr. ASEC, yung shop mo, hindi united sa pag-implement nitong programang ito. At the back of my head, to tell you frankly. Kasi mamaya tatanungin ko kung bakit kukunti pa yung mga jeep na tumatakbo, na forma ng jeep. Bakit puro minibuses ang tumatakbo? I will ask you specific questions on this mamaya.